Okay, start na po tayo. Good evening po sa lahat. Yan. So, hindi ko na pambakolod pa, oh. Good evening po. Batiin ko na lang kung sino po yung mga bati ko dito, yung mga nakita ko po dito, ha. Salamat po sa nag-like. Mayan, Marialyn, Lailani, Lizelle. Yan. And then, yan, nag-chat. Lailani, Jose, Divine, Lydia. Yun lang pala. Ba't ganun? Anong madami kanina? Anyway po. Sige po, tayo po ay lising ko lang tong aking. Okay. Hindi naman ako maitim. Okay, sige po. Hindi po mag-post ng ng prayer. Request question po pwede. Yan, dalawa po ang aking dito. Mga dito. Sana hindi magbagal. Okay, teka po kasi yung tinitingnan ko yung mga na-preach natin. Ano pa akong ilang dito. Nag-record po pala tayo, post ko rin po yung link. Gusto nyo po. Okay. Playlist, online. Okay, so natapos po natin yung To Heaven from Hell, Soul Winning is Life, Righteousness of God, and then you're able to save. Yun po yung mga natapos natin, no? Kaya ngayon, ito na po tayo. Teka. Yan. Soul winning pa rin po tayo. Sana hindi ka nag-asawa. Dahil kailangan po ito, no? Yan. Patayin ko lang po yung mga nagpapabigat dito. Okay. Sige po, tayo mag-play na po, no? Nag-post po ng prayer request, mga wala, no? Nabali po. Sige po, tayo mag-pray. Okay. Maraming salamat sa gabing ito, Lord. I pray na magpalain niyo po ang aming devotion. I pray na kayo po ang kumilos. Maraming salamat po sa ganitong gawain. At patuloy po kami, bawat isa. Naghahanap, Panginoon, ng karunungan. At marami pong advices niyo po, Lord. Yung salita, katotohanan. I pray na ito po'y lagi namin kaulayaw, Panginoon. Hanapin namin ito, Lord. Maraming salamat sa gawain ito, Lord. Family, died and family, Panginoon. Pangalagaan niyo pang bawat isa. Mga churches, Panginoon. Especially yung isa po, Lord, sa pastor dito, Lord. Lakasin niyo po, Lord, siya. At bigyan ng biyaya, Panginoon. Sa po na kanyang pamilya, Panginoon. At ang church families, Diadems, Main, I pray. Palain niyo po, Lord, sila. At palakasin, talinuhin, Panginoon. Ganun din po, Lord, Pastor Ray, Santi Paulo, Panginoon. Pamilya, church family, Panginoon. Gamitin niyo, Lord, sila. At pag-ingatan, ganun si Pastor Alvin sa Bulacan. Panginoon, I pray. Mga construction, Lord, ginagawa sa kanila, Panginoon. Samahan niyo, Lord, sila. Ingatan, palain, Panginoon, ang gawain. Pastor John din po, Lord, San Mateo, Panginoon, siya nasa Masbate daw po ngayon. Ingatan niyo mong bawat isa, pamilya, mga samahan niyo, Lord, sa ministry, Panginoon, nagawa nila. Patnubayan niyo din po, Lord, ang papang manggagawa namin, Panginoon, mga churches, sino pa ba yung pa, Lord, sina Pastor Junil daw, sina Pastor Masbate, Lord, si Michael, Panginoon, at yung iba pa, Panginoon, na hindi ko alala din. I pray, palain niyo bawat isa, samahan niyo po, Lord, kami. Mga pamilya namin, kayo bigay ng blessing, Panginoon, protection. Kailangan po, Lord, at pagpalain agad ang aming pag-aaral ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, okay, so tayo pa yung magsisimula. Magandang gabi po sa lahat. At ayun, title po natin, Soul Winning po ulit. Title po natin ngayong gabi ay patayin ko na to. Title po natin ngayong gabi ay Bearing Precious Seed. Okay, Bearing Precious Seed. Ang subtitle po niyan is Rewards for the Soul Winners. Na i-preach ko po to, Lord,
Hindi ko maalala kung kailan dito sa amin. Pero ang text natin po ay Psalms 126. Very famous verse. Kinukot natin lagi sa soul winning. Okay? Bukod sa Proverbs 11:30 of course. Ito naman, kanta rin po ito, no? Of course, objective natin para tayo pong lahat nawa ay maging soul winner. Hindi ba encourage, bagkus ay lalong mag-soul winning. Okay? Dahil napakahalaga pong gawain yan, katulad ng mga napag-aralan na natin ng nakakailang linggo na po, no? Makalungkot hindi medyo gawain niya sa ibang churches na po ngayon, even Baptist. So, pero yun nga, kaya nga po natin nag-aaralan, sana po tayo mahamon. Okay? At maging masaya dito sa gawain ito pang lain na pala eyebags ko, no? Anyway. Ayun po, no? So, buksan niyo po yung Bible. Saan ba ako magpa-Bible? Ayoko masyadong, dali. Ito na lang. Okay, dyan po tayo sa Psalms 126 po ulit. Pakisundan niyo po. Mas maganda sinusundan po kasi yan eh. Okay. Kunin ko yung points natin dito. Basically, again, yan. So, sino po dito, ano yung mga bagay na pinag-iingatan natin? Yan ang tanong. Yung ingat na ingat ka. Hindi mo gusto magasgasan. Mahina ang boses. Ay, sorry. Kasi ganun na talaga, mahina talaga ang boses ko, di ba? Sige po, lalakasan ko na lang. Yan, so yung recording natin sana malakas. Okay, salamat po dyan sa comment. Dito tayo sa Isaiah. Pakilakas nyo rin po yung volume nyo. Okay, Isaiah tuloy. Psalms 126. Psalms 126 po. Hirap magsalita mag-isa eh, no? 6 verses lang po to, pero napakalalim, napakaganda. Natin kukunin natin mga points. Ayan. So, sabi po dyan, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Ay, by the way, dito muna tayo pala sa aking introduction pa lang. So, ano yung mga iniingatan nyo pong bagay, no? Of course, madalas is, iniingatan? Siyempre, pinakasiguro yung pera, di ba? Tinatago yan. Of course, yung mga bata, hindi pa marunong. Ang anak ko, nawalan ng pera. Pero, ayun, iniingatan natin yan kasi mahalaga. Okay? Ano pa? Ngayon, may mga, nakita na ba kayo ng armored cow? Anong iniingatan ng armored cow? Siyempre, pera din, no? Do yung mga politiko, minsan ganyan din. Pag mahalaga yung tao, iniingatan. At nilalagay sa lugar kung saan maiingatan nga po ito. Ngayon, ano pa? Pag sinabi pong bear, dinadala. Ngayon. So ngayon, pag sinabi pong wala ako ngayon lang po kasi nasabihin biglaan. Anyway, anong ibig sabihin ng bear, no? Diyan sa ating pinaka, po kasi natin is, pinaka text natin is yung nasa 6 po, no? Kaya nga yun yung ating title. So, pag sinabi bear, dinadala. Pag precious, mahalaga. Pag seed, yan po isang bagay na pinagmumula ng buhay. Okay po. So, kaya nga, madalas, kinumpara po ang salita ng Diyos sa binhi. Madalas din na tubig, pero minsan buto, binhi, at buhay, no? Ano pa ba? Magbibigay buhay. And then, ayun. So, obviously, soul winning topic po to, no? Kaya sabi rin dyan, pero isa-isayin po natin to, no? Pero yun lang sabihin na pag precious, iniingatan, mag bearing, dinadala.
So, ang gospel po ay dinadala dapat natin sa mga tao po, no? Ngayon, mahalaga ba ang gospel? Eh, ngayon po, napakaraming false teacher. Namatay nga yung isang pinakademonyo. So, papalitan naman yun, no? So, ganun talaga eh. So, anyway, so, umpisan po natin to. What's with bringing the gospel to the lost? Yan po yung points natin. Kasi bearing eh, dinadala natin yung gospel. So, para again, tayo maging mabuting mga soul winner, magaling, skilled, and matapat, no? Mapagmahal. Ito po yung mga points natin. Ano ngayon kung dinadala natin ba yung gospel sa mga hindi paligtas? Okay? So, kaya point number 1, sabi po dyan sa verse 1, ito lang po akong 5 points dito, no? Sabi dyan, verse 1, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. So, konting context, no? Ano bang meron sa panahon po ng Psalms, kasi iba-iba naman kung saan sinulat po yung Psalms, no? Iba-ibang panahon. Pero, yung captivity, yung turn again the captivity, paulit-ulit po yan. Alam natin kung nagabasa tayo ng Bible, at tinitindi natin sa Judges pa lang. Okay? Hanggang, of course, lalo na nung naalipin sila, hindi binalik sa Promised Land. Pag sinabi pong turn the captivity, ibig sabihin, dati kang captive, nakalaya ka. Okay, ganun po yun kasimple, no? So, ano ba yung mga nag-captive pa sa atin? Capture. Alalahanin po natin yan. Kahit anong, ngayon, mga ligtas. Kung ligtas na kayo, sana ligtas tayo lahat. Amen dito. O, di tayo ngayon. Anyway. Pag ligtas ka, or bago ka maligtas, para kang captive eh, di ba? So, hindi ka makawala, sigurado ka sa impyerno. O, paano yan? Kaya nga po napagandang illustration ng abang kaligtasan yung ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel, no? So, sila po ay, bago sila pumasok sa Promised Land, which I believe in yung pinipicture ng perfect will of God, no? And the believers in this world, in Promised Land. Hindi yun yung kaligtasan, hindi langit yun. Ang kaligtasan talaga nung sila ay pinaalis sa Egypt. Okay? Sila po ay captive, no? Sila ay servant, sila ay alipin. Napaka-posibleng makaalis sila doon. Kasi nga ay nasa world power sila, no? Sila yung alipin doon, hindi sila basta-basta papaalisin. Kailangan sila doon, pero ina-oppress sila. Kaya ngayon, pag ikaw ay, imagine nyo lang, again, para maganda yung introduction, or point number 1, isipin nyo po yung bagay, no, na nag-aalipin sa atin. Salamat, may nag-point kasalanan, tama din po yun, no? At dahil sa kasalanan, impyerno din. Kasi lahat na yung nagkasala, yung kabayan ng kasalanan, kamatayan. Pero, pwede nga i-relate natin po ito sa amayo po yung sa kaligtasan pinaka. Okay, saan po, yung gusto natin makalaya, kasalanan, saan? Kung ano naman yung kahirapan na yan, no? Sige, anyway, lalo na po alam niyo yung mga yung mga hindi paligtas, in a way, sa Tagalaman Soul Winning na. Kaya hindi nakakatamad po kasi pag nakita niyo yung pag natuwa po yan, no, pag talagang totoong naligtas talaga, do iba-ibang reaction po, no? May nanasan kami, umiiyak pa pagkatapos tumanggap sa Panginoon, no? Bihira naman yun, iba naman, sobrang masaya naman, yung iba naman, okay lang, pinag-iisipan yung tinanggap niya, no? Pero, alam niyo ba, parang pangarap po nila yun, eh. Lahat naman po tayo, kaya gusto winning, lagi natin tinatanong, gusto mo bang baligtas? So, medyo ano lang question yun, eh. Alam na natin sagot doon, lahat naman gustong maligtas, eh. Okay? So, pero, lalo yung mga hindi naturuan ng tama, or yung, lalo yung turuan ng mali,
Kasi po, yung kaligtasan, hindi mahirap yan. Pero, in a way, mahirap. Ang Panginoon kasi nagdala, no? So, tayo, sobrang hirap, imposible na maligtas. Kaso, nagbigay nga ng Panginoon gumawa ang Panginoon ng paraan. Which is naging madali kasi ang kaligtasan ay regalo. Kailangan mo lang tanggapin. Pinopoint ko po dyan is, itong mga tayo, no, nung hindi pa tayo ligtas, nangangarap tayong maligtas. Ang kalungkot nga niyan, yung iba hindi na pinag-iisipan yun kasi yung iba dinismiss na yung subject na yan, na para bang wala nang maliligtas, hindi natin na maliligtas, bahala na ang Diyos, bahala na si... pero gano'n na gano'n exactly ang condition ng marami po sa atin. Sa kanila, o sa atin nung di pa tayo ligtas. Okay? So, kaya ang point number 1 natin, anong meron sa gospel? No? Kaya point number 1 natin, sabi dyan, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Kasi imposibleng bagay, parang pinapangarap mo na lang makalaya. Ano ba yun? Parang again, sa Egypt, parang imposible. Ngayon naman, yung mga unsaved, parang imposible naman maligtas tayo kasi ang Diyos sa iba na layo niya kasalanan. Sila tayo makasalanan. Ayaw man tumigil, ganyan. So, di nila alam. Pero, andun yun. Parang pinapangarap to ng bawat isa pong Kaya, ang point natin dito soul winning, never po kayo mahihiya kasi ito po yung nangyayari sa atin pag nahihiya tayong, or soul winning tayo. But nahihiya yung karamihan. Nakikinig po ba sana? Nakikinig. At sana po tayo nag-pray. Kung di pa kayo nag-soul winning, panalangin nyo po na maging soul winner. Di kayo napakasaya po niyan. At well-pleasing to God. Among many things, no? So, para isa sa mga pwede nyong alalahanin, para hindi tayo mahiya, hindi tayo tamarin, hindi tayo matakot, is yan ang pangarap ng point number 1, it's like a wonderful dream. Okay? It's like a wonderful dream. Pwede sa kanila na maligtas sila. Ngayon, soul winner na tayo, ligtas na tayo, pero hindi tayo marunong, pwede mong gawin ding dream yan. Tingnan mo sarili mo, tingnan mo yung, sabi mo sa trabaho na yun, how do you picture yourself 5 years from now, 10 years from now? Isipin po natin ngayong gabi yun. Pwede kaya akong matuto mag-soul winning kasi ganun yung ginagawa na ba talagang paglabas, may isa, dalawa, at least maliligtas nung araw na yun, nung oras na yun. Pwede kaya yun? Pwede po yun. Yun nga lang. Yung iba nga kasi, ay hindi nasanay. Nako, pumapasok pa po yung mga false doctrine. Alam niyo, yung pinakakalaban minsan natin, mga Calvinist eh. Pansinin nyo, yun yung mga nangaasal pa. Hindi naman naligtas yun eh. Ganyanin ka pa yun. Paano mo sabi naligtas yun? Huwag mo sabihin naligtas. Naligtas nga, tumanggap sa Panginoon eh. Naintindihan yung gospel eh. Kaya ingat po tayo sa mga ganyang kaisipan. Pumapasok yun among Baptist. Okay? So, yun. So, pangarami po na. Point number 1 is like a wonderful dream. Okay? Both sides po yan. Sa mga hindi pa soul winner na alam nila sa utak nila, sa naririnig naman nila yung pero hanggang ngayon 10 years ng ligtas, no? 15 years ng ligtas, 20 years ng ligtas, di pa rin nakakaakay ng kaluluwa kahit isa. Kung meron man, isa, dalawa. Okay lang ba sa'yo? Kulang po yun. Gusto na ng Panginoon lahat maligtas sana eh. At kaya nga nag-i-effort tayo kasi sorry po. Napakaraming tao, ayaw naman ng Diyos na mapunta sa impyerno yan. So, I'm sure, yung iba sa atin din, gusto rin nag-desire din maging soul winner, wag po kayong papapigil kahit ano man yan. Basta kung ano may thought dyan, kung anong thought na meron dyan na pinipigilan ka maging soul winner, kung ano man yan, philosophy, doctrine, wag mo nga hayaan yan. Ang katotohanan ng kaligtasan, gusto ng Panginoon yan sa bawat isa. Sana. Okay? Yun ang desire niya. For God is not, sabi doon is, not willing that any should perish. So, ayun. So, like a dream sa atin, pangarapin natin maging soul winner. At isa-isip mo din, yung ibang taong hindi paligtas, gusto nila yan. Parang pangarap yan sa kanila. Amen?
Ayun. So, move on tayo po, no? So, mabilis tayo, no? So, ano ba? Ang sabi po dyan sa verse 2, then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord had done great things for them. Sa Tagalog po, no? Siyempre, nung sila yung naligtas na, okay? Obviously, dalawang meaning. Naligtas sila, pinabalik sila. Nakalaya sila. So, again, pwede reply sa kaligtasan. Okay, ipoport mo natin yung sabihin. Nare-relate mo yun na papatalil yan. Kaya, anong mangyayari pag naligtas ka? Totoong naligtas ka at alam mo. At sigurado. Sa palagay yung reaction na tama dyan. Siyempre, masayang masaya. At hindi lang masaya, talagang masaya. Kaya sabi din sa verse 3, the Lord had done great things for us, whereof we are glad. So may mga ginawa doon Diyos sa atin na hindi sinespecyfy dito, pero magandang bagay yun kasi natuwa tayo eh. And then sinabi pa rin dyan ay, ano pa sabi dyan? Ayun na nga, nabanggit na, no? Laughter and singing. So gaano kasaya. Ngayon po yung mga sanlibutan, okay, kumpara natin muna bago natin sana ma-picture yung tunay na kasiyahan, kaligayahan sa Panginoon. Ngayon, yung mga pag nanood ka, kung pag kayo malungkot ba ano ginagawa niyo sa buhay niyo, sana po yung tama, no? Pero karamihan po kasi, alam niyo na, ordinaryong Pilipino, and even kung anong bansa yan, naghahanap po sila na magpapasaya sa kanila. Tama po yan. So, unahin na natin yung mga malala, no? Yung mga, ang tawag natin dyan, yung mga lonely boys. So, nagpupunta yung mga lonely boys po. Ayan, sa bar, ano panoorin, yan. So, masama naman yun, no? Yung iba namang ordinary sa atin, hindi ganun kasama. Pero naghahanap, yung iba barkada, yung iba kaibigan, yung iba entertainment, para sila sumaya. Again, normal yun, pero ano yung talagang magpapasaya sa'yo yung halos, again, lahat tayo minsan, pa rin, naranasan natin of course yung kalungkutan, kahit sa ligtas na tayo. Pero yung kasiyahan na almost hindi nawawala, yun yung pag alam mong ligtas ka at naaalala mo. Ngayon, ano yung nagpapaalala sa'yo ng kaligtasan mo? Yun ang tanong ko sa inyo ngayon. Yung the most, pag nasa church ako, narinig yung kaligtasan, isa yun, okay yun, tama yun. Ano pa? Nagpapaalala sa'yo ng kaligtasan mo. Ilagay mo sa pintuan mo kung kailan ka naligtas. Ganun ba ako? Di ko na naalala exactly yung date. But anyway, I am saved. So, sabihin ko na sa inyo, ang topic natin. Di ba po? So, kung gusto mo maging masaya at yung ibang tao ay maging masaya at tunay na masaya at kumakanta-kanta pa sa saya, okay? By the way, pag patatapos na nung nagpapabasa dito sa katabi mismo namin, nagpapabasa eh. Lulungkot eh. Alam mo na. Pangit naman kinakanta nila. Pabasa sa Bible, okay na eh. No? Anyway, sabihin ko ay yung napapakanta ka sa saya pag soul winner ka. At, of course, yung effective kasi makikita mo yun eh. Hindi nag-soul winning ka. Naranasan ko rin masiro. Alam nyo na, puro reject. Pero bihira po yun sa buong sa Pilipinas. Salamat po, ma-receptive pa ang tao. Kaya again, samantalahin na po natin yan. So, pero nakaranas din ng mga zero, mga 3 beses. Pero ilang taon na ako nag-soul winning. So, konti pa rin yun. Pero may mga ganun talagang lugar. Pero, balik tayo sa nagpapasaya sa atin. At saka, kailan mo maalala yung kaligtasan mo, personal, kung ligtas ka. Siyempre, pag may ibang tao ring naligtas, at paano mo makikita yun? Yung iba, nasa church lang, nakikinig lang ng kwento ng iba. Ay, naligtas nga po pala siya ganyan. Salamat, praise the Lord, at naligtas. Ano yung much better doon? Sige nga. Siyempre, maganda, ikaw mismo yung gagamitin ng Diyos para maligtas yung tao. Napakaganda. Ikaw mismo yung lumabas doon, kumprontahin mo sila ng gospel, di ba?
Again, minsan hindi madali, pero pag naligtas siya, dako, maalala mo yung sarili mo ng kaligtasan. Ang saya-saya. Napakasaya. Sinong masaya sa inyo ngayon? Hindi ko kayo nakikita ngayon eh. Sa May 25 tayo makikita. Pero, sana po yung kasiyahan natin hindi peke. At pag wala tayo sa Panginoon, hindi natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon, especially soul winning, bukang bibig lang natin yun, soul winning tayo once a year, hindi ganun kasaya yun. Ang masaya is, pag naalala mo yung kaligtasan mo, naliligtas yung iba, nakikita mo, totoo ang gospel, makapangyarihan ang salita ng Diyos, napakasaya. Amen po ba? At ang hirap pong pikiin yung ganyang bagay, kasiyahan. Okay daw. Again, sa sanlibutan po. Well, sinusubukan nilang pikiin. OA na, no? So, sana hindi tayo ganun. Okay, number 1 ulit po, Title po natin, wala sa mga late. Okay. Title po natin ay Bearing Precious Seed, Rewards for the Soul Winners. Ayan. So again, ano yung unang point natin? It's like a wonderful dream. Reward ba yung dream? Nakita ba taong di na nangangarap? Wala nang pangarap sa buhay. Pangit din naman ibang puro makamundo, makasarili lang. Pero okay na rin kaysa wala. Okay? Pero alam nyo, ang soul winner, may pangarap po yan. At kung di nyo pa nakapangarap, binibigyan ko na kayo ng pangarap. Okay? Pangarap nyo po. Sa amin po ay nasa, konti pa nga po ito eh. Ngayon may mga peki rin naman yung ibang kilala namin. Talagang sa loob daw ng isang taon, nakaka-5,000 sila, mga ganyan. Sana totoo, di ba? Pero kami po, wala pang 5,000. Pero sa palagi, masaya ba yan? So nakikita ko may mga soul winning dyan. Bilangin nyo po, no? Tsaka i-share nyo po sa iba. Okay? Okay, point number 1 is like a wonderful dream. Number 2, it should fill us with happiness. Di ko pala nasabi, no? So, yun. Yung ganun po ang soul winning. At reward natin, masaya tayo. Pansinin po yung mga sa church na lang. Nabanggit natin sa libutan, di ba? Parang ang saya, parang lang yun. Doon iba masaya din talaga, pero sa mga sanlibutan, nasaya. Medyo hindi mababaw yun, di ba? Pero sa church na lang, sino po yung pinakamasaya sa church? Yung maraming pera ba? Ganun. Hindi rin. Ay, iba nga, katisoran po sa kanila yan eh. Pinakamasaya po yung soul winner at effective at totoo. And then, kasi pag marami ka nakakay sa Panginoon, sigurado. Ngayon, iba kasi, ang daming hindi naman natin mapupunta sa church. At least naligtas sila. Alam natin gusto ng Diyos yung una sa lahat, maligtas sila. Pangit din po yung lahat ng prospect natin. Gusto natin maligtas lahat sa church. Hindi naman, maraming dahilan po ba't di sila pupunta sa church. Pero unahin natin, sana maligtas muna sila. Malaking bagay po yun. Ayun, so again, number 1 is like a wonderful dream. Number 2, it should fill us with happiness. And of course, nandun yung mga blessings saka kasiyahan talaga. Okay, ano pang meron sa gospel na dinadala natin sa ating mga lost people, mga unsaved? So number 3, tingnan natin sa verse 4, sabi po dyan ay turn again our captivity. So inulit lang, again, turn again our captivity. Kung captive tayo ngayon, mawala yun, makalaya tayo. So sabi dyan, O Lord, as the streams in the south. And then, ayun na yun, no? Ano napansin natin sa verse na yan? Turn again our captivity. Yun ang gusto natin mangyari, makalaya tayo. Pero sabi dyan, O Lord, as the streams in the south. So, pag sinabi streams, parang, ano po yan, tubig, no? Pero, siguradong dumadaloy, dumarating. Pero napansin ko lang po din sa verse 4, sino nga yung magliligtas sa atin? Yan. Kasi again, ang natin po, ang topic natin is soul winning, bearing precious seed, the rewards of the soul winner. Especially faithful. So number 1, parang pangarap yun.
Magandang pangarap, okay? And then number 2, yan ay nakakapagsaya sa atin, nagpapasaya. Kaya isang bagay na hindi natin makalimutan, sabi diyan, sino yung magliligtas? Sino may tagapagligtas? Okay? Kaya point number 3 natin, the great salvation of the Lord is the focus. Ganun po yung pag ikaw ay nag-soul winning. Parang obvious naman yun. Pero minsan pag matagal ka nag-soul winning kasi, hindi maiwasan yung iba ang iniisip na rin, ay dapat dumami yung member natin, dapat masaya, dapat ano bang iniisip ng mga medyo matagal na tinatamad, iba na discourage, iba nag-iisip na ng ibang diskarte. Kahit ako dati nag-iisip ako ng batang Kristyano ka, minsan napaisip ka, ay, ito ba talaga kalooban ng Diyos? Ano bang, baka may ibang way naman para dumami tayo. Yun nga mali eh. Hindi dapat sa dami. Kasi pag dami, matagal na tayong discourage. Kasi ang Diyos naman ang nagliligtas. So gawin na natin dapat natin gawin. So maraming maligtas kahit di maging member sa church. Ang po natin naligtas sila. Ngayon, pag naligtas na sila, malaking possibility, di ba? Na may dagdag sa church at maayos na member yun pagligtas. Okay, so ano yung point ulit na number 3? The great salvation of the Lord is the focus. Ito nga mag-focus. Hindi yung magpayaman. Kaya iba ngayon, ang tinatarget na tao, di ba? May mga ganong churches eh. Yung makakatulong. Maganda na yung makatulong, pero nga, ano ba yung church nyo? Pera-pera ba yan? Di ba? So, ang focus yung Panginoon. Masyadong obvious na, pero maniwala kayo minsan sa soul winning. Diyan ka tatalunin niya pag hindi ka na nakafocus. Kaya, kung titignan natin yung verse pag ginaano mo, masaya, pero dapat nakafocus ka sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag mong ilalay yung focus mo sa Kanya. Okay? Yun din yun eh. Yun nga yun eh. Kasi nga, kailangan mag-focus tayo. Ibig sabihin, ang daming mga bagay na kaya alis ang focus sa Panginoon. Kaya, preach pala ako against Pope Francis last Sunday. And may mga ibang friends ko sinasabi nila, itong si Pope Francis pala, hindi niya pinuri daw si Jesus. Yun ang sabi Hindi ko naman kasi hindi sinusundan lahat yan eh. Tapos Latin pa ata ang salita na. Ay, ewan kung Latin ba yun o Argentina ata yun. But anyway, hindi nakafocus sa Panginoon eh. Tingnan nyo na lang yung mga Katoliko nating kaibigan. Pag sila ay may position, sino binibida, mga idol. No? Doon minsan parang yun nga, parang pakitang tao. Actually, hindi. Hindi Panginoon ang naitataas at lalong hindi kaligtasan. Kasi po ang official na teaching sa kanila, hindi mo pwedeng masigurado ang kaligtasan. Yun po ang teaching nila. Actually, kasalanan nga para sa kanila daw, ang turo sa kanila, kasalanan daw pag sinabi mong ligtas ka. At ganoon po yung turo sa Catholic, baka hindi natin alam. Kaya, ayun, huwag tayong gagaya doon. Okay, so, ang focus natin ng Panginoon. Hindi na tayo mag-asawa sa Panginoon. Actually, ako pang ilang beses ko nabasa yung Bible. Yung mga nakukuha pa rin ako talaga. Ang dami yan, malalim, may mga talinhaga, maraming bagay, no? And, ayun, kaya dapat na tayo mag-focus. Okay, again, soul winning, focus sa Panginoon. Dapat kilala mo ang Panginoon, mas malapit tayo sa Panginoon, mas maganda, mas maraming maliligtas. 4. Second to the last na po tayo. Bilis pala ng oras, no? Verse 5, sabi po dyan, they that sow in tears shall reap in joy. Ayan ang talagang mga points dito sa Pag soul winner ka po at gusto mo maging soul winner, at pag soul winning, dapat? Hindi mo asahang madali masyado, no? Minsan nga, may mga pwede rin maging madali kung again, nasanay ka na, natuto ka sa isang soul winner na solid, ang gospel, solid ang doctrine, solid ang
pananampalataya, pati practice, no? Hindi tipong soul winning naman tayo, next year na lang, ganun ba? Pag natuto ka sa taong ganun, na maayos po, consistent, at kaya like sabi mo, at least once a week po, at least. Kung kaya, kung di talaga kaya, at least once in 2 weeks, diba? Huwag namang once a month, makakasanayan mo tamarin yan. Maganda pag every week, kung sakaling mamintis ka, yung target is once a week, magmintis ka man, next week ulit, masasanay ka ng ano. So ano ba yung mga mahirap sa soul winning? Ayan, dyan tayo pwede. Napakarami po, no? Kaya may soul winning seminar. Ano yung mahirap? Madalas introduction pa lang mahirap na. Iba nga bumangon pa lang eh. Pero minsan sa ibang church, napakaraming tao, di ba? Yung mga Katoliko nga, mayroon pang simbang gabi na umaga eh. So, pwedeng hindi pa ganun kahirap yung bumangon. Pero minsan mahirap na kasi nga pag tinatamad ka or hindi ka sigurado sa ginagawa mo. Hindi ka nagabayan, no? Paano mag-soul winning, medyo mahirap. No? Pero again, dumarating yung mga paghihirap talaga. Minsan ang kwento natin madalas sa ating loved ones, no? Totoo rin yun eh. Pero ang magandang ano po sa mga loved ones natin, may mga ayaw talaga eh. Pero at least mag soul winning ka sa labas, the more na ma-develop mo first yung skill, yung pag-ibig sa kaluluwa, makita mo naliligtas talaga yung mga tao, panalangin mo yung loved ones mo na ayaw, the more na soul winning ka, lalong masanay. At I believe, sabi rin ng pastor dito to dati, di ba, parang binibigyan mo ng dahilan naman ang Panginoon din na iligtas yung mahal mo sa buhay kasi ikaw, ginagamit ka ng Panginoon maligtas sa maraming tao, na 1,000 ka na. Mahirap pa ba yun sa Diyos na iligtas yung mahal mo talaga sa buhay na kahit matigas sa ngayon? So yun po, kaya number 4 po, no, endure hardships. Okay. Hindi pwedeng walang mahirap talaga yun. Yung pinakatrabaho natin, soul winning, sa totoo lang. Mahirap bang kumanta sa choir? Minsan. Pero hindi mo kumpara yung soul winning kasi mahirap ba mag-preach sa pulpit? Mahirap po. Minsan. Pero ano mas mahirap? Mag-preach sa pulpit o sa mag-preach sa hindi mo kilala? Sa umpisa po, yung mga nag-umpisa mag-soul winning, alam na natin ang ano, kasi madali-dali pa yung mag-preach sa church yun eh, lahat yun, amen eh. Naikukuha nyo ba? So, imagine mo kaya nahihirapan karamihan na hindi nasanay sa labas mag-preach, kasi you don't know what to expect. Kahit sabihin mo mga Pilipino, alam nila yung cross, alam nila yung... Then again, sa panahon natin, parami yung mga loko-loko. Sa totoo lang, binabastos ka ganyan. So, mahirap. Pero ang point natin, endure mo yun. Ganun talaga. Para tayo nagtatanim. Umiiyak ka, tanim lang. Habang nag-preach ka, habang nag-soul winning ka, minsan gastos din po yung soul winning, syempre. Punta sa ibang lugar. Hindi mo pwedeng yun at yun ang kakatukin mo. Makaka namang ano doon, ewan. So may paraan, pero isa yan sa mga expect natin soul winning. Magtanim ka lang, iyakan mo. Hindi mo kailangan iyakan na ano. Sabihin, iyak natin, panalangin, gabi habang preparation, okay. Pero comparatively ganun. Minsan, may mga experience ang ganun na halos iyakan mo kasi nga, maraming bagay, no? Iba, iyakan mo kasi ang medyo slow. Diba? Iba naman, paulit-ulit. Yung iba, hindi seryoso. Diba? So, endure the cross, di ba? Ito naman, sow in tears. At sinasabi dyan, point number 6 na po tayo. Last na po to, point number 5. Ulitin ka lang po bearing precious seed, what's bringing the gospel to the lost? Anong meron doon? What's with bringing the lost? The gospel to the lost, sorry. Number 1, it's like a wonderful dream. Number 2, it should fill us with happiness. Okay? Both pag ikaw ay nagkaka-soul win tsaka pag sila ay naligtas, dapat masaya tayo doon. Masaya talaga. And then, focus dapat tayo sa Panginoon. Okay? Ito pong, i-share ko na lang yung outline namin.
And then, yung pinaka big point dito, endure hardships. Number 4. Ewan ko sino sa inyo nagde-deserve solution. Sana lahat kayo, sigurado na lahat kayo halos eh. Pero, pag nakikita mong mahirap yan, biruin mo, baka bastusin ako dyan, baka sigawan ako dyan, which is naranasan ko po lahat yun. Hindi, dapat maging matibay tayo. Alang-alang sa mga kaluluwa na to. Ano ba naman yung gumising na maaga, di ba? Maglakad sa init minsan, may payong naman eh. Mahirap ba yun? Pag umuulan, may payong ulit. Pamaypay, mainit. Ano pa ba yung mahirap niya? Soul winning. Encourage yung bawat isa, no? Iwasan yung tisod. Ay, basta may school ako, mayroon ako. Yan, mahirap din yun. Mahirap i-convince yung sarili mo na mas importante yung gawain ng Diyos minsan. Ang hirap gawin, na dapat hindi. Importante nga gawain ng Diyos eh. Gaano ba kayaman gusto mo maging? Diba? Wala na nangihinayang ka sa oras mo. Ang hirap din nun. Ano ba? Hirap ng partner mo, nasamahan ka. Ngayon, tisod yung kapartner mo soul winning, iwanan mo na. Pero mas maganda talaga 2x2 yan. Ano pa yung mahirap? Ito, mahirap mag-encourage. Di ba? Parang pag ganito yung topic, gusto pag puro blessing, ang gandang pakinggan yan. Paano yumaman? Ito yung yaman na dapat meron tayo, kaluluwa. Last, endure hardships, and then number 5, expect great rewards. Sinabi na nga dyan, shall reap in joy. And then, sabi pa sa 6, dagdagan pa, he that goeth forth and weepeth na naman, bearing precious seed shall doubtless. Hindi po yan baka may ligtas, baka may reward ako sa Panginoon, baka naman may reward ako. Hindi, sabi doubtless. Sigurado po, pag sinabi doubtless, sigurado, walang duda, sigurado. Sabi dyan, shall come again, anong mangyayari? Rejoicing, masaya, parang kanina. Sabi dyan, bringing the sheaves with him. Ayan yung pinaka-reward. Again, minsan, kaya iba hindi makapag-umpisa mag-soul winning kasi sa umpisa pa lang ang hirap, ay siya mahirap, nakakahiya, di ko kaya. Isipin mo, sigurado yung reward. Diba? Gamitin yung carnal na illustration lang. Kung ikaw, ang hirap ng trabaho mo pero malaki ng sweldo, ayaw mo ba nun? Depende naman gaano kalaki at gaano kahirap. No? Pero, sa Panginoon kaya, ano kaya ang reward natin? Napakaganda, tas sigurado. Sigurado, aani ka. Ayaw mo ba ng ganun? Ngayon, minsan yung mga networking, parang ang galing mga ako niyan no? Mga kulto din, galing mga ako. Ngayon, tayo sa church, wala akong pinapangako sa church, kundi tiwala sa Panginoon sila, sigurado, ang Panginoon mag-reward. Ang hirap nung ako yung mag-reward. Dahil wala ako. So, medyo time na pala tayo. Ang bilis lang, no? So, late tayo nag-start. Sana po na-encourage po kayo, no? Conclusion natin. Alam nyo na rin, let us continue in serving the Lord in the ministry of soul winning. Okay? Mag-continue tayo. Kung nag-soul winning ka na, tuloy lang. Ngayon, kung hindi pa, lang muna. Napakaganda po niyan at napakahirap pag yan ang na-miss mo. Maniwala po kayo. Siguro may niwala kayo sa akin dahil alam nyo rin, no? Sinabi ko sa maraming Kristiyano, hindi nag-soul winning. Nakita nyo ba yung meme na yan? Sinong ligtas dito? Taas ang kamay, siguro 90%, 99% sa baptist yun. Sinong ligtas dito? Taas ang kamay. Sino nag-soul winning? Naku, nakayuko na lahat. Yan ang problema. Kaya I'm sure lahat tayo nagde-desire sana. No? Pero, umpisa na natin. Maghanap ka ng paraan, no? Hindi dahilan para hindi makapag-soul winning. Ano yung mga dahilan para tayo hindi makapag-soul yan? Mahirap, walang reward, naku, baliktad.
Yung hirap na yan, makabaliktad yan. Actually kami, ginagawa lang namin yung soul winning eh. Though yung iba nakakalungkot, minsan bumabagal din. Pero again, wala silang dahilan kasi yun talaga namin. Yung sa Sunday namin, yan, preaching yan about yung mga practical application ng salita ng Diyos. So, pero, yung gawain talaga ng church actually, soul winning. Kaya mahiya tayo kung di tayo soul winner. Okay po ba? So, yan lang. Sana po ay tayo natuto. At, pwede po yan, maging soul winner tayo. No? So, marami po resources online. Though marami rin kalokohan. May false teaching din. Pero, meron mga tama po dyan. Buti ang Panginoon. Diyan ang Bible. Basahin natin din, church. Okay, let's pray. Panginoon, mga salamat sa inyong mga salita. I pray na kayo po pinagpala. Nahamon din, Panginoon, na maging soul winner. Panginoon, nasagot din sana yung mga ibang katanungan. I pray na kayo po magpala lagi sa amin na sa bagay na to, Lord, yung mga gusto magdi-desire maging soul winner, biyayaan mo siya ng tapang din po, Lord, ng karunungan at isang desire muna, and then patuloy, sipag, Panginoon, bigyan kami ng konting break, Panginoon. I pray na bawat isa ay tulungan din po, Lord, sa ganitong bagay. Evaluate namin Christian life, Panginoon, kung may oras kami, may pera kami sa ibang bagay, why not sa soul winning, Panginoon? Tanungin namin lagi yan at I pray na masagot yan. At i-follow namin, Panginoon, ang sagot dyan. Of course, gawin lang namin paraan. Magtiwala kami sa inyo. At may paraan naman lagi. Wala po, Lord, pagpalaan niyo bawat isa. Again, pray for our churches, Panginoon, mga leader din, mga pastoran, mga asawa, Panginoon, anak. Especially mga kapastoran, Panginoon, sa akin po nanggagaling yung drive para yung iba ay matuto at mag-soul winning, kami mag-provide ng programa, ng encouragement, Panginoon, para maging soul winning churches din kami, Lord, hindi katulad ng napakarami na labas sa minsan sa labas sa ilong ng topic na to, Lord. So I pray, pala niyo bawat isa, turuan, Panginoon, protektahan, kailangan malulati. In Jesus' name we pray, amen. Okay po, so God bless po. Salamat po. God bless. So ipapost ko na lang po yung outline nito. Again, naka-record po to sa YouTube. So share ko na lang po yung link. Bye-bye. God bless po. Amen. Bye-bye.